So mga tol, nagsalita na nga po si Jonas Sultan sa pagkapanalo niya kaninang umaga sa Florida, USA kontra dito sa Amerikanong si Frank Gonzalez, kung saan nanalo siya via unanimous decision sa kanilang 8-rounder bout. Nagpasalamat nga po si Jonas Sultan mga tol sa lahat ng sumuporta daw sa kanya sa laban, sa mga fans niya, pamilya at pati na din sa team niya. Makikita sa mukha ang saya ni Sultan mga tol dahil sa loob ng isang taon na napahinga siya sa boxing at pagbalik niya na ipanalo niya ang laban. 2 beses nga pong pinabagsak ni Sultan itong si Frank Gonzalez, isa sa round 2 at isa sa round 5. Subalit sa round 5 mga tol, imbis na sa kanya sana ang round na yon, nabawasan pa siya ng 2 puntos dahil noong tumamba ang kalaban, hinabol pa niya ng suntok. Kaya hindi binilangan ng referee itong si Frank Gonzalez. Sa halip, binawasan pa ng puntos si Jonas Sultan. Samantala naman mga tol, Vincent Astrolabio nasa Pinas na nga po at pinablessing niya ang bago niyang tayong bahay. Kung matatandaan mga tol, tagumpay nga din pong naipanalo ni Astrolabio ang laban niya sa Thailand kontra kay Nawapong Kaikana, kung saan pinabagsak niya at pinahinto niya ang pambato ng Thailand sa round 11. Nasungkit nga po ng Pinoy dyan ang title eliminator sa WBC, pero nagprotesta nga po dyan ang kampo ng Thai fighter mga tol at sinisi ang referee. Kung hindi daw hininto ng referee ang laban, panalo daw sana itong si Kaikana dahil lamang daw sa scorecard itong Thai fighter. Sa kabilang dako naman mga tol, nasa Japan nga po ngayon ang pambato natin sa light flyweight na si Mel Fajardo. Napapabalitaan nga mga tol na napili pala itong candidate para sa future sa laban sa Unified World Champion ng lightweight na si Kenshiro Terahi ng Japan. May pag-uusap na daw sa pagitan ng magkabilang kampo, kaya siguro na sa Japan itong si Mel Fajardo mga tol. Magandang balita nga ito para sa kababayan natin mga tol. Sana matuloy nga po ang laban na yan. Pero hindi rin biro kalaban itong si Teraji mga tol. Parang si Inoue din ang galawan nito, kaya kailangan ng Pinoy ang matinding pag-iinsayo kung ito ang makakaharap niya. Sa kabilang banda naman mga tol, binunyag nga po ng former 2 Division World Champion Shakur Stevenson ang top 5 most skilled boxer para sa kanya noong ma-interview siya sa ES News. Ayon kay Stevenson mga tol, ang number 1 daw na most skilled boxer para sa kanya ay walang iba kundi siya. Pangalawa daw si undisputed and pound for pound king Terence Crawford. Pangatlo naman para sa kanya itong si monster Japanese na Oya Inoue. Pang-apat si Gervonta Tank Davis. At pang-5 daw ay itong si heavyweight WBC champion Tyson Fury. So mas pinili nga po ni Shakur Stevenson itong si Naoya Inoue bilang number 3 kaysa kay Tank Davis. So nagagalingan nga po sila kay Naoya Inoue mga tol. Kung matatandaan, pinili nga din po ni Terence Crawford itong si Naoya Inoue noong papiliin siya kung sino daw ang mga boksingerong magagaling sa kasalukuyan. Speaking of Shakur Stevenson naman mga tol, paglalabanan nga po nila ni Frank Martin ang bakanting WBC lightweight world title na binakante ni Devin Haney. Ayon sa report mga tol, nag-agree na umano si Bob Arum ng Top Rank at TGB Promotion na kinakatawan ng PBC. Hindi na daw kailangan mga tol na dumaan pa sa force bid, kaya kinansila na nila itong force bid. Inaasahan naman mga tol na sa ESPN na ipapalabas ang laban na yan. Sa ngayon, wala pa namang petsa mga tol kung kailan maglalaban ng dalawa. Pero may mga lumalabas pong balita na sa buwan daw ng November ang potensyal na laban.